Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong si PRRD, ang ating Tatay Digong. Dati na siyang sikat. Kaya lang ngayon, mas lalong sumikat sa buong mundo after ng eleksyon. At ang presidente ay lalong naging unpopular dahil sa resulta ng eleksyon. Ito, karga-karga na ng mga foreign media ang resulta ng eleksyon. Tinignan ko MSN, BBC at iba pa, minomonitor nilang kaganapan sa bansa natin Kasi yung nangyari na first time in history ng isang bansa, arestuhin niya, kinidnap niya ang kanyang former president at isinorender sa ICC only in the Philippines. Kaya tinututukan tayo ngayon. India, all over the world. Ito, sa BBC News, headlines ng Pangulong Duterte. BBC na ito based in London and broadcasted over the world. Ang daming panood o nakakabasa. Ito, Duterte elected mayor of home city from Hague prison. Nakakulong na, nanalo pa rin. Anong ibig sabihin? Wala na, may asim pa rin ang Duterte. Kaya sikat na sikat. Kaya nagkaroon na ng Duterte Park, Duterte Forest, Duterte Beach, ngayon may Duterte Street. Basahin natin ang BBC News, May 12. Former President Rodrigo Duterte, who is detained at The Hague over his drug war that killed thousands, has been elected mayor of his family's stronghold, according to early partial results. Sa ngayon, sigurado na, ang layo na ng lamang. It's just a matter of officially proclaiming. Two of his most loyal aides, longtime assistant Christopher Bongo and Ronald Bato de la Rosa, the one-time police chiefs in charge of enforcing his drug war, has been re-elected to the country's Senate. Anong ibig sabihin Kung hindi pa maganda yung war on drugs ng Pangulong Duterte, hindi magna-number 1 si Bongo, hindi magna-number 3 si Senator Bato. Hindi papasok yung 5 sa kanyang PDP kung walang nagmamahal na mga Pilipino kay PRRD. Okay, Sara Duterte, who is widely expected to run for president in 2028, is facing the prospect of a ban from politics should a jury made up of the country Senate vote to impeach her. Ayan. Yan na yung labanan ngayon, yung impeachment. Kaya lang, ang resulta ngayon, ang dami ng senador na nanalo na pumapabor kay BP Sara. Yung 8 in-endorse ng iglesia, ang usapan doon, boboto sa acquittal ni BP Sara. Kaya in-endorse sila ng iglesia. Isa lang ang hindi nanalo. Ang 7 nanalo. So, meron ng 7 senador, incoming senator, na mag-a-acquit kay BP Sara. 2 na lang ang kailangan niya sa mga incumbent para manalo. Ang dami pa rin sa incumbent. Robin Padilla, Juan Miguel Sobere, Jingo Estrada, JB Estrada, Cayetano, ano pa? Wala na. Next. It meant the midterm election which saw 18,000 seats contested from local officials to governors and senators have become a proxy war between her supporters and her one-time ally, President Ferdinand Marcos Jr. Proxy war. Itong election na ito is
There's an ongoing war between BBM and BP Sara. Political war ito So proxy war itong midterm election. Ang nanalo sa Senado, mas maraming panalo na kakampi ni BP Sara. Sinong panalo? Di panalo si BP Sara. Candidates supporting either dynasty went head-to-head with Duterte's camp seeking the 9 Senate votes he needs to avoid impeachment. Ito, nakakaya sa Pangulo, pakinggan nyo. Marcos Jr.'s endorsement, di ba, nangampanya siya, endorsement appear to not have worked as predicted by opinion polls. Only one of his candidates, broadcaster Erwin Tulfo, made the top 5 in the unofficial count. The rest of the top 5 was made up of the 2 Duterte aides and 2 independent, while there is a tight race for the race of the winning circle. The Vice President, listen, meanwhile remains widely popular. BBC News ito Ina-acknowledge ng BBC na very widely popular ang BP Sara. Wherever she goes, nagkakandara pa ang mga tao na magpa-picture sa kanya, mag-selfie, sumisigaw. Kabaliktaran ito ng Pangulo. Ng whoever, yung kanya administrasyon, baliwala lang, ganyan-ganyan lang. Cagayan de Oro. Before election, nagpunta siya. Announcing the arrival of the President of the Republic of the Philippines. Ang mataw ganun. Hindi katulad kay BP Sara, pagkita pa lang sa sakyanan, Duterte lo, naghimay Sara. Grabe. Hindi nila makaya. Yung pagmamahal ng mga tao, mga ordinaryong tao ito hindi nila kaya. Dahil ang mga taong ito, ramdam nila ang malasakit ang pagmamahal ng mga Duterte. Alam nila mamakamasa ang mga Duterte. Iba ang Pangulong Marcos Jr. dahil elitista, mayaman, hindi siya madaling lapitan. Ang Vice Presidente, gakos diha, selfie diha, hindi yan nagagawa ng Pangulo. Okay? So, ulit BBC News, other news, kinakarga na ito. Kaya, pero yun mo yan, only Tatay Digong ang nakagawa, nakakulong na, nanalo pa. So, may tanong sa akin kanina, paano yung pagpanumpa niya, sir? Yung ganyan ba? Kasi, di ba, ipro-proclaim siya? Sabi ko, baka pwedeng Zoom. So, salamat, mga Damawenyos, sa inyong unending love, support, and devotion sa ating Tatay Digong. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang income sa channel nito is pantulong sa tribong nangangailangan. Namimigay tayo ngayon ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Napod mi diri sa Sitio Garden nga sakop sa may Tikalaan, Bukidnon ug karon among bisitaon tong kuan among natagaan og gero ug karon mag-ayo ko. Ayo! Maayong udto te. Oo, dayon ko sinong balay te ha. Ug imo day ning anak te. Oh, ay. Muna ni sila ang natagaan og gero nga nagluon lang. oh, mo gyud. Og karon nakaatop na mo? Oh, nakatop na mi kaluoy sa Ginoo, nakatop na gyud mi. Oo, sige atong bisitaw ng inyong bagong balay. Kay galuon ra ni sila. Karon mo na ni ang ilang napatukod nga balay. So, mo na ni ang nahatag sa ilang nga yero. So nakapatukod na gyud og nakaatop na sila. Ni. Oo. Nindot na kayo oh. Nindot nga pagkaporma sa pagtukod og balay. O karon unsa imong ika-istorya nga naa na mo'y kaugalingon nga balay dili na mo magluon didto kang ante. Maayo na ang inyong balay nakapatukod na mo inyong kaugalingon. Dako kay kong pasalamat sa Ginoo kay kuan kanang nakatukod na gyud mi balay na hinabangan na gyud mi kuan sin. Labi na sa nagtan-aw ani sa nag-sponsor unta kadaghan pa kay matabangan nga nanginanlan pod pareha sa ako og
God bless to all. Thank you. God bless sa Oo. God bless sa naghatag kay di mi pa mi makabalay ganina og wala ning gihatag sa amo nga sin. Salamat kaayo. Oo, sige, salamat. Oo, sige, mo na ni siya ang nagpasalamat, pinaagi sa iyang natabang sa iya nga balay. O kung wala daw ang tabang, dili pa siya ka balay. So, salamat sa pagtabang sa among katribo. O hinaot nga mapadayon daw, kay daghan pa daw ang nanginahanglan. Salamat, ang God bless.